ang inyong paboritong programa. Tuwing Webes ng gabi muli, ito po ang Wedge sa Minute, Kwentuhan at Balitaan. Pogi-pogi ko! Gusto na ating bisita ngayong gabi, ating barker ha. Pogi-pogi ko! Dahil talaga poging-pogi rin ang ating bisita ngayong gabi at talagang napakabait. Nako, this is the third time na naimbitahan ko siya dahil nung una may bagyo, pangalawa nasa Palawan po ako. Dapat last week pa si Sir pero dahil wala ako sabi ko, Sir, reschedule tayo ha. Pero eto na. Kasama na po natin ngayong gabi ang ating bisita na talagang naglaan ng kanyang oras at panahon para makasama tayo sa ating programa. Ladies and gentlemen, ako excited ako ipakilala sa inyong ating bisita. Napakabait at napakapogi! Sir Patrick Saburit, magandang gabi po, Sir Patrick! Magandang gabi mga kababayan. Isang karangalan po na maimbita ni Sir Wedge dito sa Radyo Agila. Di ba? Lapit natin, Sir, para kung mahirapan. Ayan. Isang karangalan ko po na nandito ako ngayon sa Radyo Agila at sa programa ni Sir Wedge a Minute. Isang karangalan ko po yan. Diba? Ang gwapo ng ating bisita, Malapiolo Pascual, si Sir Patrick. Sabi ni Sir Patrick, Sir, masyado mo namang pinakage yung Siyempre naman, Sir, di ba? Alam niyo, napakabait na Sir Patrick at sa sobrang kabaitan talagang, kaya siya binibless dahil sobrang bait at talagang maraming natutulungan. Dahil bukod sa pagiging businessman, talagang nag-give back siya sa kanyang community, ha? Pero Sir Pat, kayo ba ay Ilocano, Bisaya? May dialekto po ba kayo? Yeah, napagkahamalang Ilocano pero Bicolano po yung parents ko. Bicolano. Mahilig kayo sa manghang, Sir? Maanghang. Pero lumaki po ako ng Manila. Dito na ako pinanganak ko. Pero hindi ka marunong ng dialect na doon, Sir? Hindi gaano po. Nakakaintindi ng konti. Pero yung makapagsalita, hindi. Hindi, sa trabaho ko po, Sir Wedge, minsan napupunta ako Mindanao, Davao. Minsan na-adapt mo na yung salita ng mga Bisaya. Konti, yes. Gamay. Pero aside from the Philippines, nakakapag-travel abroad ka na rin, Sir Patrick, di ba? Yes, po. Yung first, na-experience ko ito. Kwento ko na, Sir Wedge. Nung first time ko lumabas ng Philippines, papunta ako ng Brazil. Uy, social. Sao Paulo. Pero nalungkot ako doon kasi muntik na ako ma-offload. Bakit? Ano nangyari, Sir? Alam mo naman ang ating immigration, masyado silang tumitingin sa itsura. Yan ang masama sa Pilipinas kasi nakakainis talaga. Mapapahiya sila ngayon. So, ang ginawa ko, ang sabi niya ang tanong sa akin immigration, anong gagawin mo sa Brazil? So I don't want to present my situation about hepatitis. Kasi NGO po ako, may NGO ako. Yung about hepatitis. So 10 years ako naging presidente ng organization. Uy, ang galing. So, ang nakakalungkot lang, ako yung naimbitahan para to talk about the situation, of our hepatitis B in the Philippines. So tinanong ako, bakit ikaw wala na bang iba? Bastos yun. Ginanon ako, sabi ko, alam mo in the name of God, sabi ko, kaysa sumagot ako ng pabalang, sabi ko, sige po, gusto niyo po i-present ko sa inyo kung ano po yung gagawin ko dun sa Brazil. Pinag-present ako sa harap nila. Pinapunta ako sa isang area, isang table, andun yung mga immigration officer. Okay. Pinag-present ako. Okay. O kaya pala ikaw pala ipapatin kasi magaling ka pala mag-present. Okay. Tama. Diba? So, alam mo, yan ang siguro one of the bad cultures that we have in the Philippines. Most of the time, nagiging judgmental tayo on the physical aspect. Yes. Na nakakalimutan natin maging tao. Totoo. Ba, sir, no? Pero imagine mo, very successful person and very successful individual, ginagalang tapos biglang gaganyonin ka. O ngayon, nakita nyo, parang lunukin nyo ngayon yung ginawa ninyong pang-aliposta. Ito ba, Sir Wedge? Yung bago ay pumunta ng Dubai, nung 16, papuntang Dubai, muntik na naman ako ma-offload. Bakit? Napagtripan na naman ako ng IO.
Sabi niya sa akin, anong gagawin ko sa Dubai? Sabi ko, sir, attend kasi kami ng awardee. Yung company ko kasi na recognize sa Dubai. Internationally, yung sa World School of Summit Yes, Knowledge. And then sabi ko, magagraduate na rin kasi kami ng doctorate, PhD. Wow, galing ni Doon sir. gagawin. PhD yan si PhD. Sir Patrick, ah. Sabi sa akin, there's something, pinakita ko yung mga documents ko. Sinagot ko na, sabi ko. Masyado na kasi ako na-offend. Yes. Kasi yung asawa ko, nakalabas na. Nakapasok na. Ikaw na lang naiwan, sir. Iwan. Kasi ang kulit ko, sabi ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, ng wife ko, hindi, sabay ka na sa akin. Hindi, kasi baka mapagalitan tayo. Doon na lang ako sa kabila. Mulik na naman ako maano. And then, hinapan ng mga documents. Pinakita ko yung mga documents ko. Pinakita ko. Sabi ko, sir, officer, there's something wrong with my documents. Nandiyan na po yung SEC. Yes. Lahat ng views documents ko. So, ano pong problema? Sabi ko, medyo nagalit din ako. Sabi ko, ano pong problema? There's something wrong with my documents. Aba, nagtatype siya. Tinagalan pa niya. Nung nandun na yung asawa ko, kinambayan ko na yung asawa ko. Pumunta na yung asawa. Lumapit na yung asawa ko sa IO. Sa line. Ganyan. Wife niyo po? Ay, asawa niyo po siya? Yes, sir. Ano, okay na po, sabi nung IO. Okay na po, ma'am. Wag na po kayo mag-alala. Pero pinapatagal pa rin niya talaga ako dun sa table niya. I don't know. Buti na lang, mautak kami. 10 hours lagi kami nasa airport na kami. Maaga kayo, sir. Maaga kami lagi. Kasi nga, ganun na nga yung ginagawa na experience ko na nung first time ko lumabas ng Pilipinas. Kaya pag umaalis kami abroad, kasama ko na yung buong pamilya ko. Okay. So, Kasama ko na yung anak ko, Yes. yung dalawa kong anak. Kasi pag kasama mo yung family, wala nang question. Yes. Dire-diretso na. so alam mo yun ang problema sa atin, Sir Patrick. Minsan nakakalimutan natin yung respeto sa kapwa natin. Totoo po. Totoo. Pero at the end of the day, despite of those experiences, eto kagaya to, nakukwento mo na lang si ate, sir, no? Yung ganyang experiences natin, we learn from that, at lalo siyang nagtuturo sa atin to be humble. Opo, Correct, opo. sir, no? Totoo po, totoo. Kasi imagine you're a very successful individual in the career, in your own passion, na talagang blessed ka, and yet may mga ganyan kang na-experience. Okay lang. Kasi Okay lang. on the other side, binibless ka naman eh. Opo, totoo po. Tama, sir, no? Kapag ka gumawa ka ng mali sa kapwa mo, hayaan mo lang, gumawa ka pa rin ng mabuti, doble pa ibabalik sa'yo. Yun yata nangyari sa'yo, sir. Yan, naniniwala po ako doon. Ako, kahit ilang beses ako lokohin ng mga tao, sabi ko, bahala na si Lord, and then siya na ang bahala. And hindi man ako gumagante, kasi bawal naman tayo gumante. So, pabayaan na lang natin. And may karma naman. May good karma and bad karma. Yeah. Naniniwala naman po ako doon. Ayun. Pero I'm not a perfect person. Yes. Pero alam ko naman may mga bagay na nagkakamali din ako, and then may mga salita rin ako hindi na maganda na babanggit. Pero minsan sobrang galit na realize ko, pag nagagalit ka talaga pala, hindi na matino yung utak mo no. Kasi yung emotion. Pero ngayon yung wife ko, and then the guide of my wife, yung wife ko parang mentor ko na rin. Siguro yung mga anak ko kasi masyado ka na, masyado na mainit yung ulo mo, medyo hinahinay na. Siya nag-guide sa'yo. Kasi sa buhay ko, Sir Wedge, hindi naman ako pinanganak na mayaman, no. So nagsikap ako, and then nag-aral ako on my own, no, working student, and then syempre ang mga magulang naman natin, kahit gusto tayo pag-aralin sa magandang eskwela o pag-aralin, hindi tayo kaya dahil sa hirap ng buhay. So ako nung time ko, talagang nagsikap ako, nag-aral ako, nag-work ako sa different hotel, and then marami na ako naging trabaho. Kung makikita mo yung resume ko, siguro mga 10 pages na. So, hindi ko na nilalagay because of my experience. Work experiences, sir. Ibig sabihin, hindi ka pinanganak na may kakayanan, mayaman. Ang tawag doon, sir, yung golden spoon. Golden spoon, yes. Opo. Galing tayo sa hirap eh. Di po ba? Opo. So ngayon, na-appreciate mo bawat sentimong ginagastos mo. Yes. Kasi galing yun sa pawis mo eh. Pinaghirapan mo yan totoo eh. po yun. Is it also the main reason now bakit yung negosyo mo na ngayon sobrang matagumpay? Kasi talagang minanage mo siya ng tama, at the same time, minahal mo yung kumpanya mo. Yes, opo. Sabi ko, mawala na lahat of yung company. And minsan, may time talaga na hindi ka na makatulog. Kasi ang iba pala yung difference ng employee. Doon ko na-realize ang pagiging empleyado at pagiging negosyante. Magkaiba. Ang sabi nga po, may kasabihan nga kapag ikaw yung pinakamagaling na estudyante, ibig sabihin, good employee ka pagdating ng araw. Correct. And then, kapag ikaw naman ay nag-aral lang sarili mo, on your own, and then isa ka pala magiging magaling na negosyante, no? Kasi diniskartehan Diniskarte, mo eh. yes. Sarili mong diskarte ang ginamit mo, Sir Patrick. No? Now, having said that,
Kwentuhan mo kami, Sir Pat, because you said, galing ka sa hirap, di Yeah. ka naman pinanganak na may golden spoon ka na sa bibig mo. Paano ka nagsimula sa iyong negosyo? Paano mo naisipang magkaroon ng negosyo? Paano ka nagsisimula noon? Na nung kabataan ko pa, mama ko is nagluluto ng mga ulam, ganyan. Naglalako ako niyan. Typical na talagang yung Naglalako ako, yeah. Nahirap sa buhay. Opo, Okay. naglalako ako niyan, pumupunta ako sa yung mga construction worker, Yes, doon ko yes. nilalok yung mga pagkain na banana Q. Tapos nung kabataan ko pa, Ganda ng kwento ni Sir. naalala ko na masura din ako eh. Totoo po. Yes, nag-aakot ako ng basura dun sa compound namin para itapon yung basura. Every Tapos weekend. babayaran ka. Babayaran ako para may pera at may baon. Mm-mm. Ayun yung mga, tapos nung mga medyo lumalaki-laki na ako, nagtayo ako, yung mineral water, nag-aangkat ako ng mga mineral water. Tapos yung mga kapitbahay namin, dinideliver ako ng mineral water. Tapos Yung galon, magbabayad magbabayad sila sila sa akin. O kasi free delivery na sa Free kanila. delivery na. So, yun ang babayaran nila Yeah, ang gas, sa'yo. ang presyo ng 25 pesos pang isang galon. So, di-deliver nga. Punta na, mag-aalok na ako niyan. O, sino mga water. Tapos pag dumating na yung isang truck ng tubig, ng mineral, sa ako sila dadalahan. Babayaran nila ako. Ang diskarte mo, sir. Diskarte mo talaga. And then, tapos yun na, nung panahon, nagtayo rin ako ng burger, yung Makisig Burger pa noon, Makisig Burger. Totoo, nagluto-luto ka Nagluto na ng burger din. Ang Nagmakisig galing ni burger. sir, ha? Natutuwa. Oo, ako. ang dami ko naging negosyo nung kabataan ko. Tapos ito na, nung nag-work na ako, nakagraduate na po ako, nakatapos na ng pag-aaral. Nag-apply ako sa mga industry. Nag-hotelier din po ako. Oh, okay. In different 5-star hotel in sa Philippines. Nagtataka nga sila eh, yung mga kapatid kasi gagwapo, mga kasilain itsura. Nakita mo naman sa Facebook siguro. Pero mas gwapo pa rin si Sir Patrick. No, ba't sila daw hindi matanggap sa hotel? Pero ako natatanggap sa 5-star hotel pa, di ba? Okay, sir. Kasi mga tinatanggap sa 5-star hotel, yung mga gwapo, matatangkad, makikinis sa mata, matangos ang ilong. matangos ang ilong. Sabi ko, siguro, There's something in you. there's something in me Yes, na hindi nila nakikita doon. Kasi ako, meron ako, siguro may nakita sila na kakaiba to. Yes. Bihira lang to makita sa sa mundo. May nakita silang kakayahan mo siguro, Kakayahan sir, na po. na wala sa iba. Yeah. Yo, totoo. Siguro, and the guide of God din, si Jesus Christ, and yung Panginoon natin, ang nagka-guide sa atin na wag yung ano yan. Ang daming pagsubok nangyari sa buhay ko. Nung from childhood hanggang lumaki, and then ito, hindi tayo nawawala ng ganyan eh, Sir Veg eh. Yung pagsubok. Pero nagpapakatibay tayo. Kasi sabi nga, kapag ikaw yung nang daglog mo, mawawala. Then maniwala pa rin tayo sa taas. Sir, alam mo, na-amaze ako sa story mo kasi ilang beses kang nadapa pero ilang beses kang tumayo. Ilang beses, sabi ko nga eh, pag lagi ako in-interview, pag ako nadadapa, lagi ako tayo ng tayo. Kaya nga sabi ko sa mga kababayan kong Pilipino, kung madapa kayo ng isang beses, at ilang pang beses, tayo lang, laban lang. Tayo lang tayo. Ito recently, may mga nangyayari talaga na sa negosyo. Kasi sobrang tumataas. Yeah. Na-scam ka, not only your employee, not only your importation, kasi nag-i-import po ako from China. Wow. So may time na hindi dumating yung Pero bayad. kasi ang mga Chinese kasi, and then mga Indian and Pakistan, hindi sila magpo-process ng order mo as long as di mo full payment. So kami fully payment lahat. So may nangyari sa amin last 2021, hindi talaga dumating yung mga instrument from Pakistan. So nakakalungkot. Ang laki nang nawala $500,000. So ang PO naman sana nun, ang balik naman ng $500,000 na yun, 1.5 million sana sa hospital, sa Jose Reyes, yung government. Yeah. Yeah, kasi nagpapautang tayo sa government. Oh, sir, ang galing. Ang galing. Nanonood si Marvin Valenzuela, ang galing niyo daw po. Tsaka si Kelly Cabigting nanonood. Si John Gabison, magandang gabi. Kuya Pat, magandang gabi. Nanonood po sila. Sir, I'm just curious. You've mentioned you've experienced a lot of trials and a lot of battles with your life. Pero ito ngayon, paano ka naging matagumpay sa negosyo mo? Ano ba yung negosyo mo, sir? Bakit naging matagumpay yan? Ang mga negosyo, ang negosyo ko po, actually dami ko negosyo. Mga negosyo may mga medical equipment and medical supplies. So dati nagtitrade lang po ako nung nag-start ako ng pandemic. Noong 2020. So kalakasan yun, pandemic Kalakasan time. nun. Kasi yun ang talagang gusto na tao nun eh, mga medical supplies. Pero hindi ako sumasabay dun sa malalakas na talagang malalakas na kumpanya. Ako kung ano lang yung
basta may malit akong kitain. Kasi mahirap naman kung Basta importante meron kang merong may pang-support, uwi may para sa pang-support. pamilya. Opo, Nung tama. panahon kasi natin wala tayong Yes. ibang sumusupport sa atin Correct. kung hindi tayo magsisikap at magtsatsaga doon sa Tama. gagawin natin. Tama. Nung 2019, on my birthday, nag-resign ako sa company ko kasi 18 years akong med rep. Oh, 18 years akong medical representative bago pa ako nung magbaga hotel, mga ganyan. May mga, bago ko pa yung mga other trabaho ko, Okay. medical representative for 18 years. Oh, ang tagal. So, ganun po katagal. And then, natutunan ko kung paano mag-import, natutunan Okay. ko kung paano yung diskarte, yung computations, yan po, sa dati kong company. Mm. So, sa company ko kasi, ang pinakamatagal kong company nun, yung medical equipment. Mhm. So, pinag-aralan ko kung paano yung diskarte ng boss ko. And then, yun na. Nung pandemic, nung 2019, on my birthday, I decided to resign. Ito pa nakakatawa. Nag-resign ako, nagtayo pa ako ng travel agency online. Sabi ko, pandemic pandemic, nga. Sabi ko, ano ba to? Parang hindi timing pa. Parang sir. hindi timing. Oo nga. Sabi ko, yun, yung hindi nag-timing, nagluto ko ng burger sa palengke namin. So, morning, inaalok ko na sila bago gusto yung ng merienda. So, pag afternoon, merienda, luluto ko na ng burger, i-deliver mo na. i-deliver ko na Okay. sa kanila. Yung burger pa din yan. Okay. Naka-survive kami doon. Galing, Tapos, ano? nagtayo na nung first importation namin, one of the nagtiwala sa akin. May nagtiwala sa isang company. Hanggang ngayon nga nagko-contact pa kami. Mga oxygen concentrator yung in-order niya sa akin. So, yun. Ayun nung Mga medical supplies pa rin. may isa nagtiwala sa akin na dineliver naman namin sa kanya. Isang buwan, di kami makatulog ng wife ko kasi iniisip namin baka hindi dumating. Aha. Yung unang-unang import, Makalokohin kayo, sir. hindi dumating yung mga oxygen concentrator na yan. Isang buwan, sa awat, tulong ng Panginoon Diyos, no, dumating din yung oxygen concentrator na i-deliver namin. Kasi nagwo-worry na rin Yes. yung customer. But wala pa. Kasi Wala nga, di ba? Na-delay yung delivery. Na-delay yung delivery. Ang galing. Kasi sir, parang blessing, lahat parang blessing in disguise. Opo. Tapos, batay doon sa kwento niyo po, doon sa karanasan ninyo ng buhay, parang pinatapang yung loob mo, binigyan ka ng inspirasyon para bumangon, kasi galing ka sa mababa Opo. Galing ka sa putik, inangat ka. Inangat ako. Inangat ka, sir. At ngayon, nasa taas ka, marunong ka ngayong magbalanse lahat. Opo. As what I see to you, sir, you are a good observer. Binanggit mo, inaral mo yung strategy ng boss mo, nakita mo yung hirap ng buhay. Lahat na pag-aralan mo, sir, lahat na diskartehan mo Yes. Yan talagang kailangan sabihin, hindi lang puro utak. Hindi puro utak, hindi puro pera, hindi pero yung puro yabang. Uh-huh. So, dapat yung talagang, yung balance talaga yung gagawin mo. Kasi, ako, may yabang din naman ako. Wala naman mawawala sa tao. Talagang may ganyan tayo. Ito sir, baka sabihin kasi ng mga basher natin, hindi mayabang. Hindi mayabang naman ako. Kasi, normal lang sa tao yan. pero nababalanse ko naman po. Nababalanse ko Yes. naman. May time talaga na nagkakamali. Mhm. Hindi naman tayo perfecto So, yun. And then, hanggang dumating si Synergy. One of September lang po dumating yan. So, naging division namin si Synergy yung products namin. So, ang dami kaming product, more than 10,500 SKU, mga medical equipment. Wow, So, ang we dami. also do set up din po kami ng mga OR, ambulatory center. Sa mga ospital. Sa mga hospital. Saan saang na hawak niyo, sir? Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao? Buong Pilipinas umiikot po. Ako po mismo ang pumunta. Umaabot ako ng Amay Pakpak. Wow. Umaabot ako Cotabato. Umaabot ako hanggang Apari. Talaga. Ganun po ako magtrabaho din. Dedicated ako sa company, and then kasi ang objective ko kasi dito, and then ang gusto kong mangyari, yung mga kamag-anak pamangkin ko, pagka-graduate nila ng kolehiyo, pati mga anak ko, dito sila magtrabaho sa akin. Para hindi na sila mahirapan maghanap ng trabaho. Kasi na-experience ko rin na hindi ako makatanggap dahil nga tumutingin sa itsura. Ewan ko ba, kailangan graduate ka ng may natapos ka muna, and then dapat with pleasing personality. So anong gagawin nung ganda kung wala namang diskarte? Sa Utak at walang diskarte. utak. At gwapo, di ba? Yan ang problema sa Pilipinas Ayan. Nakatingin tayo lagi doon Sa sa itsura. panlabas na itsura. Hindi natin tignan yung galing, yung diskarte, yung talino, yung husay. Dapat doon natin tignan di po ba, Meron, Sir Patrick? yes, meron pa nga hinahanapan ka na experience. Meron yan interview ako last time. Sir, wala ka pang experience. Sige, sinagot ko yung HR. Try nyo po akong bigyan ng experience. Correct. Tama. Try nyo muna po ako. And pag nakita nyo po na hindi ako profitable sa company, tanggalin nyo po ako anytime.
Pero pinakita ko sa kanila, ay, ano to si Patrick, Deserve to na bigyan ng ganito. Pero ang sweldo pa lang napakaliit. Pinakita ko na deserve ako dun sa trabaho na in-applyan ko. Kasi ayoko tanggapin dahil nga hindi raw ako unang-una, wala pa akong experience. Pleasing personality, mahina tayo dyan. Sabay ka naman. Si Jonas tinatawanan ka, sir, oh. Pleasing personality, isa pa yun. Ayun ang pinakamabigat. Ito ang ginawa ko, pinakita ko sa galing, sa diskarte. Ay, nga no. Hindi, sabi ko nga, tapos maliit pa ako. Sa hotel yun yung mga kinuha nila. Sabi ko, anong hindi magagawa ng maliit sa matangkad? Actually, mas marami magagawa yung maliit Kagaya ko. Bakit? Kasi kaya kong lumusot-lusot kung saan. Yung matangkad, guwapo, maarte yan. Ayaw magasgasan yan. Correct. So, much better, maghanap na kayo ng hindi guwapo. Ako na kunin nyo. Na-convince mo sila. Na-convince ko yung HR. Galing yun, Pero sir. sir, nakapagtrabaho ko sa Dusit Hotel. Wow. Intercontinental Hotel. Okay. Kaso wala na. And then, ito pang yung Renaissance Hotel. And then, yung Shangri-La. Puro malalaking hotel yan. 5-star hotel. Ang big time nga yung mga hotel na pinasok. Pero ito. And then, nung after, hindi ko na kaya kasi magbuhat ng oval tray Kasi masakit na yung likod ko. Nagtayo na ako ng negosyo. Ito na yung si Kyle Med Philippines. Ito na, yung kumpanya mo na. Yeah, po. Paano mo napalawak yung kumpanya mo, Sir Patrick? So, through network, yun nga. Through network, and then, kasi 18 years akong medrep, no? So, yung mga dati kong contacts, pinagko-contacts ko lang sila. Ang galing, natabi mo yun? Natabi ko po yun. Ang galing. May mga leads ako na nakatabi. Yung iba doon, kailangan lang i-updates. Pero yung iba naman doon, nawala na because of COVID. Yes. Yung mga kakilala talaga, na tumutulong talaga sa akin nung medrep pa ako. Dahil kinuha na sila ni COVID. Oo, nagpahinga na po sila. Pero at least parang yung pandemic is naging blessing in disguise din sa iyo, sir. Blessing pero hindi rin maganda kasi ang dami rin nawala. Nawalang buhay di ba? Pero ito ngayon, after the pandemic, kamusta yung negosyo nyo? After lumakas po ba? Yes, kasi lumakas naman, hindi naman ganoon, tama lang, sakto. Kasi nga, pumasok to yung synergy. Yeah. Kahit papaano na yung budget talaga dun sa equipment na nagagamit. Na hindi pinagplanuhan namin yan si Synergy. Bigla. Sabi ko, kasi tinaray ko mismo. Yes. Na kasi ko, GERD patient. Okay. May acid reflux. Oo, malakas. So ito lang po ininom ko. Pareho tayo, sir. Bawal ako sa acid. Kung ito lang ininom ko, sir. Minireset sa akin doktor na ito inumin ko. Ayun lang ininom ko, sir. Nawala yung acid. Ano ba ang content ng product mo, sir? Guava? Guava and guyabano. And sewage vegetable. Mahalang guyabano, sir, ha? Oh, pero healthy yun. Saka hindi siya extract, sir. Talagang yung fruit itself. Oh, na pinowderize. Ang galing. Yung product ni sir, yung Synergy, Synergy. Sodium ascorbate, guava guyabano. So talagang ang dami niyang pwedeng maitulong. Kasi vitamin C to Vitamin C. Iba, food supplement siya kaysa kung ano iniinom mo. Yes, actually, inaayos po namin ongoing studies with the Synergy para maging ma-claim siya as therapeutic vitamins. Oh, talaga? Pinapagawa ko po ng Mostly yan, studies. nilalagay kasi na, sir, no approved therapeutic claims. Hindi siya gamot. At hindi siya dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit. Pero pinapagawa ko po siya ng studies. Uy, ang galing. Opo. Ang galing. Ongoing. Oh, totoo, sir. So, mayroon kayong studies na ginagawa po. Not me, the doctor din. The medical doctor talaga. Ang galing. So, kasi ako, I'm just curious, Sir Patrick, how do you manage to maintain these businesses that you have? Sabi mo nga, marami kang negosyo. Paano mo na mabalanse na, I have time for this one, I have time for this one, and of course, at the end of the day, I should have time with my family as well. Yung management, syempre, bago tayo gumising sa umaga, magdasal tayo muna, magpasalamat, manalangin tayo, and then, si Lord kasi ang mag-guide sa'yo kung paano mo manage yung bawat araw-araw natin ginagawa. Yeah. Hindi ko rin alam kung paano ko rin siya. Ako rin hindi ko alam eh. Superman kasi. Ito pa, nag-aatid sundo pa ako sa mga anak ko. Wow, at yun ang importante, Sir Pat. Hindi mo nakakalimutan maging tatay. Hindi ko nakakalimutan. Nag-aatid sundo pa ako sa mga anak ko, school. Tapos ito, hindi ko alam kung ano ko ba na ma-manage. Siguro with the guidance of God, the Lord, no? Hindi ko rin alam, hindi ko rin masagot. Pero nagugulat na lang ako, nagawa ko. And then na-manage ko. So in terms of the company and then management of mga tao,
totoo lang hirap i-manage ng tao. Yeah. Manpower. Yun nga ang gusto ko itanong, sir. How do you choose your people? So, yung una, sir, nag-hire kasi ako lang, one-man person ako. Yeah. One-man employee. Before, no? Before, wala talaga. One-man team ka, sir. One-man team. Oh. So, wala akong employee. Ako lang, pumupunta kung saan. Yung nag-hire ako nung August, itong year, nalungkot ako kasi akala ko makakatulong sila sa akin. And any single amount, wala man lang sila na ipasok na bentas sa company. Totoo ba? So, syempre, pero sinusweldohan mo sila. Pasweldo kami, allowance pa. Sabi ko nga sa kanila, buti pa yung nagbebenta ng mas sa may ilalim ng MRT. Araw-araw may benta. Walang allowance, walang sal. Ba't kayo, di ba? Yes. Hindi man pwedeng pagalitan or ano yun. May time talaga na, kasi ang trabaho ng sales kasi, to provide sales. Correct. Para tumaas yung revenue ng company. Pero wala eh. Nakakalungkot kasi, ayoko man silang tanggalin. Pagbalik ko galing Dubai, walang inapasok eh. So kami na naman, ako na naman may iwan mag-isa. Tapos yung sister-in-law ko and then yung wife ko, kami na naman ulit yung nag-isa. So mag-hire na naman kami by next year na siguro. Pero may na-hire akong business development manager na katuwang ko ngayon. Yeah. Sabi niya, sir, you have the right na to choose the right person talaga. Sabi ko, why not you can yung mga newly grad kunin natin, i-train natin kasi loyalty. Yes, correct. Kayo Kasi ang yung unang experience nila eh. Yes, tapos kasi kinuha ko ng mga season na, mga senior na magkasamahan ko pa sa trabaho dati. Ay, ganun, sir. Yung tiwala mo sana nandun, ano? Nandun na eh. Kasi yung tiwala nandun na sinayang. And then, tumitingin agad sila dun sa sa sabi ko, huwag kayong tumingin dun sa sweldo at allowance. Kasi ang ganda ng incentive scheme ko eh. Sa incentives ka Yeah, dapat kumota tumingin. ka, ang quota nila is 1 million. Okay. So 1 million, may 2% ka. Oo. Pag How much yung 2% ng 1 million? 200,000? 200,000. Oh. Hindi, 1 million, 200,000, yes. Oh, malaki na yun. Malaki na yun. Oh. Hindi ka kumota ng 100%, pero kang 1.5% pa rin. Okay. Sa 1 million, 75% sa 1 million. Kapag 25% lang yung sales mo, you can get 0.5%. So, hindi ka talo. Yes, correct. Ganun yung isip ko. Kasi sa mga dati kong company, never ako nakuha ng incentives. Commission. Kahit kung bumibenta ako, hindi ko nakuha. Kaya ayaw kong gawin yun sa company ko ngayon. Kaya ang ganda ng scheme ko na ginagawa. So, hindi pa rin nila. Sabi ko nga, kung naging successful yung benta namin this year, ang Christmas party namin sana sa Thailand eh. Wow! Teka lang, sir, sasama ako. Yeah, actually, Wala. Anong ginawa nila? ang target lang namin for this year, end of this year, 5 million. Okay. So, ang plano talaga namin, the whole team, ang Christmas party namin out of the country sa Thailand kasi magkano lang naman sa Thailand. So halos pareho lang sa ayun yung Philippines. mga binigay ko sa kanilang incentives na Hindi nila na-overlook nila yun eh. Ang tinignan nila kasi is the easy money. The easy money. Yeah. Ayun ang problema sa ating mga kapwa Pilipino. No? Yung gusto nila yung madali ang kita. Totoo Hindi yan. naman, hindi naman pwedeng ganun. Diba? Pero kasi sir, nakita ko, narinig mo, sinabi mo, ang kukunin niyo is mga fresh graduate. Yeah. Nakita ko yung point mo doon nung ikaw ay fresh graduate. Yes, opo. Na hinahanapan ka ng experience. Why don't you try me? For me to gain experience as well. Yun nang ini-implement mo ngayon, sir. Yung naranasan mo noon ng mga discriminations, yun ngayon ang sinasabuhay mo para hindi mangyari sa iba. Yes. Gusto ko bigyan ng experience kahit gusto ko nga mag-OJT sila sa company ko eh. Tapos ang OJT ko may 200 pesos silang allowance. Uy, ang galing. Sandali, Nung sir. nag-OJT ako, walang-wala talaga. Minsan ikaw pa magbabayad. Sabi ko nga dun sa mga, kasi last time yung employee pa ako, yung OJT from PUP, ako talaga nag-train. Pero ang ganda ng ano nila ngayon. Kinukuha ko nga sila, ayaw na kasi ang taas ng offer ng ibang company. Ng ibang company. Pero at least nasa inyo sila nagsimula. Sabi nga, hindi nila malilimutan yung first time nila eh, di po ba? Yes, opo. Ang galing. Nare-realize ko lang, nabi-visualize ko lang, Sir Patrick, na you came from scratch, and now that you have everything in your hands, hindi ka madamot. Hindi po madamot. Wag lang ako lolokohin. Wag lang talaga ako lolokohin. Kasi medyo naano yung puso ko pag naluloko ako. Kasi ang tiwala parang salamin, pag nabasag wala na eh. Wala na. Sabi ko nga sa kanila, lagi kong pinasabi sa mga tao ko, mapagkatiwalaan ka sa maliit, mapagkatiwalaan ka sa malaki. Sabi ko, yung pera madaling kitain. Totoo yun. Pero yung trust, tiwala, never na mabalik. Kahit paikot-ikutin natin, hindi na mababalik yung tiwala eh. Totoo yan, sir. So, nangyari sa akin yan eh, yung niloloko ako ngayon, di ba? Pati yung mga dati kong company. Sabi niya, sige, puro salita lang. Sige, bigyan ka namin incentives. Ako kasi,
pag ako nagtrabaho talaga full, minsan late ka na umuwi, tatapusin ko talaga yan. Yes. Kasi may hinahabol akong goal na makuha ko yung incentives, pero nakakalungkot hindi naman nabibigay. May mga most promising company talaga na puro promises, wala. Ako, sabi ko nga, lumaki lang talaga si Kyle Med, na mas lumaki pa. Kasi 4 years pa lang kami. Pero ang successful nyo na, sir, Yeah. kahit 4 years pa lang Ayos kayo, yun. ang galing. Amazing. 4 years pa lang si Kyle Med. Oo. Si Kyle Med Philippines, pangalan to ng dalawa kong anak. Sa kanila kaya, to nanggaling. okay. Yung Kyle and Mariam. Yung Mariam, Kyle and Marian Khalid. Ang galing. Yung second name nila. Kyle Med. Pinag-combine niya, sir. Pinag-combine namin. Pinag-isipan din namin ng asawa ko. Yeah, oo. Opo. Ang galing. Alam mo yun, sir, pagka you have the good intention, talagang it will come back Yes. Di po ba? Yeah, ako ang intention ko maging hindi lang ako yung yayaman nung mga team ko last time. Sabi ko ayoko na ako lang yung yumaman at mag-grow. Gusto ko lahat tayo. Gusto ko 3 years from now may sarili na kayong negosyo Sir, ayun ang ang sinasabi ko Ang sa sarap kanila. mo maging boss kasi meron kang empathy and compassion Yes. with your people. Opo. Yun ang importante, 'di ba, Ate Weng Maduma, no? Yung ramdam mo na yung management mo, yung boss mo, yung pinagtatrabahuhan mo, may pakialam sa iyo, may care para sa iyo. Yes. Sana maramdaman naman ng mga empleyado Ang mo yun, empleyado sir. hindi nila nararamdaman yan. So, ang hinahanap lagi nila yung one-stop money. Ayun, ang problema. Ang problema. Nako, Lalo sir. na sa generation ngayon. Iba yung generation. Pero ngayon yung mga newly grad, ito nga yung aking business development manager from PSBA. So sabi ko sa kanya tulungan niya ako. Na yung mga graduate tulungan natin mabigyan ng experience. Galing. Sir Pat, alam nyo, na-inspire ako sa inyo. Sabi ko sa'yo At nanonood sa atin si Ate Bel Sorara, ha? Ano ho ang message nyo doon sa mga tao na kagaya mo, Sir Pat, nakaranas ng discrimination, nakaranas ng mga hirap ng buhay, nakaranas ng mga panglalait, pero hindi sumusuko sa buhay, nangangarap na umangat at nangangarap na minsan makawala sa hirap ng buhay? Ang maikling mensahe ko sa mga kagaya, naging naka-experience ng kagaya ko, no? So, laban lang. Kahit sino man ang lagi lang natin isipin, pare-parehasan tayo ng kinakain. Tama. Ay, mataas yung kinakain nila, pero pag itinain natin, same lang din yan, parehas ng amoy. So, huwag tayong matakot. So, laban lang tayo. O, iba kinain mo, iba yung kinain ko. Kinain ko is tuyo, tapos ikaw lapo-lapo. Pag nilabas natin yan, parehas ng amoy Ganun lang. Pasinabi po sa kumakain. Pero totoo yung sinasabi ni Sir Patrick. Kasi Totoo ako po, humaharap talaga ako. Pag pupunta sa hospital, ang kausap ko, director talaga. Yeah. Director ng hospital, may-ari ng hospital. Pinupunta ko talaga, courtesy call. Kung hindi nga lang mahigpit yung security ng ating presidente, lalapitan ko talaga. Yes, So, napakahigpit. Pero alam mo, sir, imagine mo, ang mga meeting nakakausap po ni Sir Patrick, mga matataas na Matataas tao. na tao po. Pero imagine how blessed he is and how humble he is sa dami ng biyayang natanggap niya. Ayan, kita nyo, akala nyo ordinaryong tao lang yan. Pero kita mo, Sir Pat, sabi mo kanina, Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan mo na. Ano mga bansa ang napuntahan mo na para makapag business meeting at of course, yan, nag-import-export kayo. Madami na po, Brazil. South Africa, and Hong Kong. Ang dami. Dubai, diba? Singapore, Malaysia. Madami. Sige, kala nyo, Madami. inggitin nyo ngayon si Sir Pat. Yung makita nyo po Yummy! sa profile picture ko, yun lang mga bansang napuntahan ko po. Di ba? Pero short trip lang yun. Pero sir, di ba? opo. Business opportunity knocks. Diba? Ayun nga, nagtataka ko sa IO natin sa Pilipinas. Ang dami nang tatak ng passport ko. Hino-hold pa din ako. Nakakatawa, di ba, sir? Tapos yung mga dapat i-hold, hindi nila na-hold. Yung mga dapat i-hold sa, hindi nila sorry po, wag po tayo mapipikon, mga taga-IO natin, no, na immigration officer. Ano lang po ito, makatotohanan lang po. Masyado po kayong discriminatory sa mga kapwa natin Pilipino. May passport po tayo, karapatan po ng bawat Pilipino maglumabas ng bansa. Basta may kakayanan. Hindi naman po, kasi naiintindihan ko naman, Sir Wedge, yung tinatawag na human trafficking. Pero wag naman po masyadong Ilugar. Wag naman po masyadong OA. Yeah. So
naintindihan ko, pinoprotektahan yung mga Pilipino natin, mga kapwa natin Pilipino. Pero wag naman pong ganun na ating bansa. Pero, nakikita nyo na nga, ito na nga yung mga documents, hindi naman fake yan eh. Hindi naman kami gagawa ng ganyan. Ako talaga nalungkot ako kasi nakakalabas naman ako ng bansa. Kaya gumagastos ako ng malaki dahil sinasama ko yung buong family ko eh. Para lang wala ng question sa cost, sa immigration. Pero at the end of the day, meron pa rin, sir. Ano? Meron pa din talaga. Ito nga na-experience namin, dalawa kami ng asawa ko. Ako lang na-hold. Tapos ikatawalan ako na asawa ko. Na-hold ka ngayon. Pero sir, alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi parang tinatawa mo na lang eh. Tinatawa na lang po kailangan. Minsan, pag may mga dagok talaga, iiyak mo na lang, hindi ipanalangin natin. Kasi pero alam mo sir, ang natutunan ko rin, kesa dibdibin mo yan, problema na yan, walang mangyayari eh. Move forward na lang tayo. Mas marami pa tayong magagawa at matatrabaho, di ba? Magiging productive pag nag-moving forward tayo. Oy, ang dami natin natutunan kay Sir Patrick ha. Ang bilis naman, parang kaupo lang ni Sir Patrick ngayon na. Oy, sandali Sir Patrick, bago tayo matapos, baka may gusto ka, invite mo sila, go ahead and also follow your social media accounts ng inyo pong business. Go ahead po, sige. Sa mga kababayan ko na gusto rin magnegosyo, no, pwede ko kayong turuan. Kasi by next year, we have Kyle Med Academy. Wow. So we have two category of teaching, non-medical and medical. So yung mga non-medical, ito yung mga grassroots natin na tuturuan natin sila kung paano magnegosyo na walang pera. Uy, ganda yun. So, ayun, doon ako nagsimula. Yes. So sa mga medical naman, ito yung mga nursing, nurse, doctor, or other medical allied. No, tuturuan sila related dun sa mga products na binibenta namin. No, gaano kahalaga, gaano ka-important and advantage. So dun sa mga kapwa ko Pilipino, kung makatanggap kayo ng ayuda sa gobyerno, kasi ayun naman minumungkahi natin ng gobyerno sa atin, yung ayuda. So kung may makuha kang ayuda, ipang negosyo nyo. Tabi nila, no, Itabi sir? Nyo, ipang negosyo, wag nyo ipang sugal, wag nyo ipang shabu or pang drugs. Tama. Ipang negosyo nyo kahit maliit lang. Pwede kayo magtayo ng burger. Alam mo, Sir Wedge, 500 pesos, pwede mong gawin triple yan. Correct. O basta marunong kang Basta marunong kang mag-diskarte. Hindi naman pwedeng lahat ibibigay sa atin ng gobyerno eh. Correct. Kasi nanggagaling yan sa mga middle income, yung access na binibigay sa atin. Sorry, sa amin. Sa amin kinukuha. So, hindi naman namin pinamumuka sa inyo. Sa amin po, sa mga middle income, sa mga matataas, tulungan nyo rin po kami para hindi lang po kayo yung tutulungan namin. Patawad po kung nabanggit ko po yan kasi pinagtatrabahuhan po ang pera para po kumita po tayo. Kayo po, alam ko po, minsan po, Sir Wedge, no, nakikita ko sa Ligarda yung haba ng pila sa DSWD, naaawa ka eh. Kasi parang sinanay nila ang bawat Pilipino na humingi ng ayuda. Di ba may kasabihan, Sir Patrick, don't give them fish, teach them how to fish. Yes. Diba? Turuan tayo maghanap buhay. Nako, sana mga nanonood at nakikinig sa atin, maintindihan niyo po yung sinasabi ni Sir Patrick. Dumiskarte tayo, gumawa tayo ng paraan para kumita. Hindi tayo dapat manghingi lang. Paghirapan natin ang bawat sentimong ating ginagastos. Huwag niyo akong abangan na. Ay, Sir Patrick, social media niyo po. Go ahead. Please like our Facebook page, Kyle Med Philippines, and also Synergy Vitamin like no other. So, sa mga gusto magnegosyo, worth 2,500 pesos yung starting kit. Yun, So, meron ng siyam na bote, 4 na capsule, 4 na bote na by 60s and 5 bote na by 30s. So, ang profits nun 1,000 pesos pag naibenta nyo lahat. Oy, ang galing. Di ba? Meron ka ng kita pagka ganyan. Nako, Sir Patrick, batiin mo muna yung asawa at mga anak mo bago tayo matapos. Magtatampo yun. Binabati ko si Maricar, Doc Maricar sa Burit, no? Si wife kasi doctorate for psychology. Oy, ang galing. So, pareho sila sabay ni Sir po Patrick. kami. So, sa mga anak ko, Mariam Kyle and Marian Kyle, sa mga hindi ako iniwan na mga empleyado ko, Gretchen, and also McCoy, and then also Paulo. So, thank you so much. Nandiyan kayo hanggang sa huli. Huwag niyo akong iwan, ha? Thank you so much. Yes! Sir Pat, wala ka na gusto mabatiin? Wala na? Binabati ko po yung mga doktor, yung mga kliyente ko po, binabati ko po. Patuloy lang po kayong magtiwala sa akin. And hindi ko po kayo pababayaan. So, salamat po. Sir Wedge, si Ma'am Lale, sa Liberdad, La Visual Corporation. Ma'am Laleng, sorry. Maraming salamat po. I'm so very excited na recognize si Kyle Med Philippines and me na maging awardee this coming
December 8. Second Southeast Asia Business Award sa Winford Hotel, Ma'am Elaine. Maraming salamat po na maraming pinagdaanan para ma-award yung company ko. And see you on December 8. Yes, see you, Sir Pat. Nandyan din tayo, ha? Napasalamat sa oras, Sir Patrick. At sa pagbabahagi ng napakagandang kwento ng inyong tagumpay. Sa totoo lang ako naramdaman ko yon kasi ako noong time na nagsisimula akong payat ako, maitim. Alam po yan ng producer ko si Ate Weng. OJT pa lang niya ako noon. Ang dami kong rejections na nararanasan noon. Pero pinatunayan ko na hindi lang mukha ang basihan. Kailangan galing talino at diskarte talaga. Salamat, Sir Patrick, sa binahagi mo sa amin. At talagang lalo nakakapagbigay ng lakas na loob, ha? Oy, Sir Pat, go ahead. Sir Vicious Channel, thank you so much sa ginawa nyong video presentation. Maraming salamat. Kay sa lahat na namumuno, sa lahat ng empleyado ng La Visual Corporation, maraming salamat. Bumisita pala kayo sa office ko. Thank you pala sa pagbisita sa opisina namin. Diba? Ramdam mo yung naramdam mo yung pagiging totoong tao ni Sir Patrick, di ba? Kapag alam mo yung genuine yung tao talaga, alam mong totoo siya pagkakaharap mo at kahit nakatalikod ka. Yun ang importante sa lahat. Ako, Sir Patrick, sandali muna ha, ang oras alas 8:49 ng gabi. Sa ating pagbabalik, mga balita muna hatid ng ating Radyo Agila correspondents. Salamat, Sir Patrick, ha. Sandali at magpapakilala mo ng Radyo Agila. Diyan lamang po kayo. Ang pogi-pogi ko!